Kumusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang 5 tagapagtatag ng ASEAN. Ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, ay isang organisasyon na binubuo ng 10 bansa sa Timog Silangang Asya. Ngunit ang kwento nito, ay nagsisimula sa 5 bansa, na naglakas loob na magtayo ng isang pundasyon ng kooperasyon at pagkakaisa, sa isang rehiyon na noon ay puno ng mga hidwaan, at hindi pagkakaunawaan. Sila ang mga tagapagtatag ng ASEAN, ang mga haligi ng rehiyonal na kooperasyon, na ating tinatamasa ngayon. Ang mga tagapagtatag ng ASEAN. Ito ay nabuo dahil sa 5 tagapagtatag ng ASEAN, na lumagda sa ASEAN Charter o Bangkok Declaration, noong 8 ng Agosto taong 1967. Adam Malik, Indonesian Foreign Minister. Isang kilalang Indonesianong estadista, diplomatiko, at mamamahayag. Ipinanganak noong 22 ng Hulyo taong 1917 sa Pematang Siantar, North Sumatra, Dutch East Indies na ngayon ay Indonesia, at namatay noong 5 ng Setyembre taong 1984 sa Jakarta, Indonesia. Si Malik ay isang aktibong taga-suporta ng kalayaan ng Indonesia, mula sa pananakop ng Dutch. Noong 1937, itinatag niya ang Antara News Agency, na naging pambansang ahensya ng balita ng Indonesia. Nagsilbi rin siya bilang isang miyembro ng Indonesianong Parlamento, at bilang ministro ng kalakalan. Si Malik ay naging ministro ng Ugnayang Panlabas ng Indonesia, mula 1966 hanggang 1977. Sa panahong ito, siya ay naging isang mahalagang figura, sa pagbuo ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Siya rin ang naging Pangulo ng United Nations General Assembly, mula 1971 hanggang 1972. Mula 1978 hanggang 1983, si Malik ay nagsilbing pangatlong vice-presidente ng Indonesia, sa ilalim ni Pangulong Suharto. Siya ay namatay dahil sa kanser sa atay noong 1984. Si Adam Malik ay kinikilala, bilang isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Indonesia. Siya ay isang mahusay na diplomatiko, at isang matatag na taga-suporta ng kalayaan ng kanyang bansa. Ang kanyang mga kontribusyon sa ASEAN at sa United Nations, ay nagbigay ng mahalagang papel sa pag-unlad ng rehiyon at ng mundo. Pinangunahan ni Adam Malik, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Indonesia, ang pagsisikap na magtatag ng isang rehiyonal na organisasyon. Ang Indonesia, bilang ang pinakamalaking bansa sa Timog Silangang Asya, ay may malaking papel sa pag-udyok sa mga pag-uusap at pagtataguyod, ng isang samahang magbubuklod, sa mga bansa sa rehiyon. Ang kanilang pagnanais para sa kapayapaan at kaunlaran, ay naging isang malaking inspirasyon sa pagbuo ng ASEAN. Tun Abdul Razak, Deputy Prime Minister of Malaysia. Si Tun Abdul Razak Hussein, ay isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Malaysia. Ipinanganak noong 11 ng Marso taong 1922, siya ay naging pangalawang punong ministro ng Malaysia, mula 1970 hanggang sa kanyang kamatayan noong 14 ng Enero taong 1976. Kilala siya bilang ama ng pag-unlad, dahil sa kanyang mga kontribusyon sa pag-unlad ng ekonomiya, at panlipunan ng Malaysia. Nag-aral siya sa Malay College Kuala Kangsar, at Raffles College sa Singapore. Nagtapos siya ng batas sa United Kingdom. Nagsimula siyang magtrabaho sa serbisyo sibil noong 1950, at naging isang mahalagang figura sa pagkamit ng kalayaan ng Malaysia mula sa Britanya, noong 1957. Naging punong ministro siya noong 1970, at nagpatupad ng mga patakaran na naglalayong mapabuti ang ekonomiya ng bansa, mapaunlad ang mga rural na lugar, at maitaguyod ang pagkakaisa ng mga mamamayan. Siya ay isa sa mga tagapagtatag ng ASEAN. Bilang punong ministro, siya ay isa sa 5 lider na naglagda sa deklarasyon ng Bangkok noong 1967, na nagtatag ng ASEAN. Ang kanyang papel sa pagtatatag ng ASEAN ay mahalaga, dahil nagbigay siya ng malaking kontribusyon, sa pagbuo ng isang rehiyon na mapayapa at maunlad. Ang kanyang pangitain ng isang rehiyon na nagtutulungan at nagkakaisa, ay naging pundasyon ng ASEAN.
Si Tun Abdul Razak ay namatay sa edad na 53 dahil sa leukemia. Ang kanyang pamana ay patuloy na nararamdaman sa Malaysia. Nakilala siya bilang isang mahusay na pinuno na nagbigay ng pundasyon para sa modernong Malaysia. Si Tun Abdul Razak Hussein, ang punong ministro ng Malaysia, na naging isang mahalagang kasapi sa pagbubuo ng ASEAN. Ang kanyang pananaw at pamumuno ay nagbigay ng direksyon at layunin sa mga pag-uusap. Ang Malaysia, na may malapit na ugnayan sa Indonesia at Pilipinas, ay nagsilbing tulay sa pagitan ng mga magkakaibang interes at pananaw. Narciso Ramos, Foreign Minister ng Pilipinas. Si Narciso Ramos ay isang kilalang Pilipinong mamamahayag, abogado, assemblyman, at embahador. Ipinanganak siya noong 11 ng Nobyembre taong 1900 sa Asingan, Pangasinan. Kilala siya sa kanyang natatanging karera sa serbisyo publiko, na nagsilbi sa ilalim ng 8 Pangulo ng Pilipinas. Siya ay kilala rin bilang ama ng dating Pangulong Fidel V. Ramos at Senador Leticia Ramos Shahani. Siya ay nag-aral sa Asingan Elementary School at Manila High School, at nagtapos sa huli noong 1919. Nag-aral siya ng mamamahayag sa University of the Philippines, ngunit nag-aral ng batas sa National University, at nakakuha ng kanyang degree sa batas noong 1924. Naipasa niya ang bar examinations noong taon ding iyon. Sinimulan niya ang kanyang karera bilang isang abogado, na nag-practice sa kanyang sariling lalawigan at sa Maynila. Nahalal siya bilang kinatawan ng ika-5 distrito ng Pangasinan, sa ika-10 Kongreso ng Pilipinas noong 1934. Nahalal siyang muli noong 1941. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, sumali siya sa mga Pilipinong gerilyang lumalaban sa pananakop ng mga Hapones. Pagkatapos ng digmaan, nagsilbi si Ramos bilang isang diplomatiko, na tumulong sa pagtatatag ng serbisyo panlabas ng Pilipinas, at pag-oorganisa ng unang embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. Nagkaroon siya ng iba't ibang mga tungkulin bilang diplomatiko, kabilang ang embahador sa Argentina, India, at Taiwan. Nagsilbi rin siya bilang kalihim ng ugnayang panlabas sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos, mula 1965 hanggang 1968. Si Narciso Ramos ay naaalala, dahil sa kanyang kontribusyon sa diplomasya ng Pilipinas, at sa kanyang matatag na pangako sa serbisyo publiko. Nagkaroon siya ng mahalagang papel sa pagbuo ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN, at sa pagpirma ng Ramos-Rusk Agreement, na nagbawas sa panunungkulan ng RPUS Military Bases Agreement. Namatay siya noong 3 ng Pebrero taong 1986, ilang araw bago ang People Power Revolution. Si Narciso Ramos, ang kalihim ng ugnayang panlabas ng Pilipinas, ay nagbigay ng isang mahalagang kontribusyon sa pagbuo ng ASEAN. Ang kanyang karanasan sa diplomasya, at pag-unawa sa mga dinamika ng rehiyon, ay nakatulong sa paglutas ng mga pagkakaiba, at pag-abot sa isang kasunduan. Ang Pilipinas, na may mahabang kasaysayan ng pakikipag-ugnayan sa mga bansa sa rehiyon, ay nagbigay ng isang mahalagang perspektibo sa mga pag-uusap. Sinatambi Rajaratnam, Singapore Foreign Minister. Si Sinatambi Rajaratnam, nakilala bilang S. Rajaratnam, ay isang kilalang estadista, mamamahayag, at diplomat mula sa Singapore. Isang mahalagang figura siya sa kasaysayan ng bansa, na may malaking ambag sa pagkamit ng kalayaan nito, at sa pag-unlad nito bilang isang bansa. Ipinanganak noong ika-25 ng Pebrero taong 1915 sa Jaffna, Sri Lanka, lumaki si Rajaratnam sa Malaya. Nag-aral siya sa kilalang mga paaralan sa Kuala Lumpur at Singapore, bago mag-aral ng batas sa King's College London. Dahil sa ikalawang digmaang pandaigdig, hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral, at nagtrabaho bilang mamamahayag. Nagsimula siya sa Malayan Tribune at Singapore Standard, bago sumali sa Straits Times. Kilala siya sa kanyang matapang na pagsusulat laban sa pananakop ng mga Britaniko at komunismo. Noong 1954, isa siya sa mga nagtatag ng People's Action Party o PAP, ang partido na namamahala sa Singapore hanggang ngayon. Nagkaroon siya ng iba't ibang mahahalagang posisyon sa gobyerno ng Singapore, kabilang ang Ministro ng Kultura, Ministro ng Paggawa, Ministro ng Ugnayang Panlabas, ang una sa posisyon na ito, pangalawang punong ministro, at senior minister. Si Rajaratnam ay isa sa 5 tagapagtatag ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN noong 1967.
Ang kanyang karanasan sa diplomasya ay naging mahalaga sa pagtatag ng organisasyon at sa pag-unlad nito. Si Roger Rotnam ay namatay noong ika-22 ng Pebrero taong 2006. Ang kanyang pamana ay patuloy na nararamdaman sa Singapore, lalo na sa kanyang ambag sa pagbuo ng pambansang pagkakakilanlan, at sa pagtatag ng isang matatag na ugnayang panlabas para sa bansa. Ang S. Roger Rotnam School of International Studies, sa Nanyang Technological University, ay ipinangalan sa kanya bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon. Sa madaling salita, si S. Roger Rotnam ay isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Singapore, na nag-ambag ng malaki sa pagbuo ng bansa, at pagtatag ng ASEAN. Ang kanyang talino sa pagsulat, diplomasya, at pamumuno, ay patuloy na kinikilala at pinag-aaralan hanggang ngayon. Si S. Roger Rotnam, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Singapore, ay nagbigay ng isang malaking ambag sa pagtatag ng ASEAN. Ang kanyang talino at husay sa pag-uusap, ay nakatulong sa paglutas ng mga komplikadong isyu, at pag-abot sa isang kasunduan. Ang Singapore, bilang isang maliit ngunit maimpluwensyang bansa, ay nagpakita ng kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon, sa pagkamit ng kapayapaan at kaunlaran. Tonat Koman, Thailand Foreign Minister. Si Tonat Koman ay isang kilalang Thai diplomat at politiko. Ipinanganak siya noong ika-9 ng Mayo taong 1914 sa Bangkok, Thailand, at namatay noong ika-3 ng Marso taong 2016 sa edad na 101. Siya ay isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Thailand. Isang mahusay na diplomatiko at isang matatag na taga-suporta ng kanyang bansa. Nag-aral siya sa France, at nagkaroon ng titulo sa batas. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik sa Thailand, siya ay pinilit na sumali sa serbisyo diplomatiko, dahil pinondohan ng Foreign Ministry ang kanyang pag-aaral. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, siya ay nakaistasyon, bilang pangalawang kalihim sa Embahada ng Thailand sa Tokyo, mula 1941 hanggang 1943. Nagsilbi rin siya bilang pinuno ng Democrat Party ng Thailand, at bilang Deputy Prime Minister. Kilala siya bilang isang mahalagang figura sa kasaysayan ng Thailand at ASEAN, kasabay ng kanyang mga naging pangunahing kontribusyon. Nagsilbi siya bilang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Thailand, mula 1959 hanggang 1971. Sa panahong ito, nagkaroon siya ng malaking papel sa pagpapalakas ng ugnayan ng Thailand sa Estados Unidos, at sa pagtatatag ng ASEAN. Siya ay isa sa 5 tagapagtatag ng ASEAN noong 1967. Ang kanyang mga pagsisikap, ay nagbigay ng pundasyon para sa isang rehiyon na mapayapa at maunlad. Kilala siya sa kanyang patakaran sa panlabas, na naglalayong palakasin ang seguridad ng Thailand, at ng rehiyon. Nagkaroon siya ng malaking papel sa pag-aayos ng mga alitan sa rehiyon, tulad ng pagitan ng Indonesia at Malaysia. Si Tonat Koman, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Thailand, ay nagsilbing isang mahalagang tagapamagitan sa mga pag-uusap. Ang kanyang karanasan sa diplomasya, at pag-unawa sa mga dinamika ng rehiyon, ay nakatulong sa paglutas ng mga pagkakaiba, at pag-abot sa isang kasunduan. Ang Thailand, na may estratehikong lokasyon sa rehiyon, ay nagsilbing isang mahalagang tulay, sa pagitan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang 5 tagapagtatag na ito, kasama ang kanilang mga natatanging kontribusyon at pamumuno, ay naglatag ng pundasyon para sa ASEAN. Ang kanilang pangitain ng isang mapayapa, matatag, at maunlad na Timog Silangang Asya, ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kasalukuyang miyembro ng ASEAN, at sa mga henerasyon na darating. Ang kanilang pagkakaisa at kooperasyon, ay nagsilbing halimbawa ng kung ano ang maaaring makamit, sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pag-unawa. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.